Brother Kristohanong Isog ng Born Again, mga kapatid. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jared ng Roman Catholic Church, 7 minutes para sa iyo, bro. Paki-unmute. Your time start now. Okay, ito ang aking unang pangutana. It's on. Okay? Sabi mo kanina, hindi ikapagliligtas ang relihiyon. Tinatanggap mo ba to? Yes or no? Categorical. Yes or no? Kasi tima ko eh. Yes. Okay, sunod na pangutana. Kung hindi makapagliligtas ang relihiyon, ano sa Greek ang salitang relihiyon? Okay. Ang salitang religion sa Greek ay Christia. Ang ibig sabihin ay pwedeng tawaging group of people. Yan po, kapatid. Next question. Okay. Hindi ba't nakapaloob sa salitang Christia ay pagsamba? Tama ba ito o dili tama? Categorical. Mali ka po. Hindi yan tama. Objection, moderator. Objection, moderator. Time stop po na. Wait lang, ha. Objection tayo, Brother Jared. Ano yan, bro? Ang akong pangutana is categorical. Sagutin niya ang akong pangutana ng categorical. Okay, dahil ang tanong ko, hindi ba't nakapaloob sa salitang Christia ay mayroong pagsamba? Tama ba ito o hindi? Sumagot ka categorical. Okay. Tama lang o hindi. Okay, bro Jared. So, ang objection dito yung tama or mali. Brother Kristohanong Isog, ready ka na bang mamili or magka-counter object mo na? Okay, counter object ako, moderator, kasi pinipilit niya ako eh. Kasi yung tanong mo, kapatid, moderator, mali naman ka, moderator eh, kasi hindi ako sumasangayon sa ibig sabihin relihiyon or anong meaning. Kasi hindi Okay. So ganito, magde-decide muna ako, mga kapatid, doon sa tanong talaga ng debater, hindi ko pinapakialaman yan. Either tama yan or nagsisinungaling siya. However, napaka-importante sa akin yung pagpipilian, yung tama or mali. Kung hindi ka makapili doon dahil para sa'yo ay mali nga yung tanong, pwede kang gumamit ng 10 seconds doon sa pagpapaliwanag mo bakit hindi mo pinipili. So, Brother Kristohanong Isog, mamimili ka ba, bro, or doon ka sa 10 seconds, bro? 10 seconds lang po, moderator. Okay, 10 seconds ito. Time resume tayo. Proceed, bro. Okay. Kasi hindi ko tinatanggap yung tanong niya, kapatid. Kasi mali naman talagang itanong mo sa akin na ang religion ay... Next question. 10 seconds. Next question. Okay. Sunod na pangutana. Ngayon, sabi ko kanina, ang kahulugan ng relihiyon ay Christia. Ngayon, ano-ano ang definition na nakapaloob sa salitang Christia? Ay, objection, moderator. Hindi ko nakinig eh. Hindi ko nakinig. Hindi mo nakinig. Wait lang, Brother Jared. Ganito. Pakiulit na lang yung tanong, tapos naka-time stop naman ito in sa kay Jared, no? Bro Jared, pakiulit mo na, bro. Siya na mismo na dali ng 8:47. No, side comment na, bro. Ang akong pangutana, ngayon sabi mo, ang ibig sabihin ng relihiyon ay Christia. Ano-ano ang definition na nakapaloob sa salitang Christia? Magbigay ka. Okay. Okay. Proceed, bro. It is a group of people na may panampalataya kay Kristo or sa ibang Diyos na sa ala ay Buddha or iba pang denomination. Iwan ko kung ano ang Diyos nila. Baka Diyos-Diyosan yung iba. Yan ang tanong ko po, kapatid. Next question. Okay. Sunod na pangutana. Tama ba na isa sa definition ng Christia ay pagsamba or to worship? Tama ba ito o dili tama? Tama. Hindi tama kasi wala yan sa Biblia eh. Hindi yan tama. Baka may tama ka. Ngayon, sunod na pangutana. Sabi mo kanina wala sa Biblia. Ibig sabihin pala wala sa Biblia yung salitang pagsamba? Tama ba ito o dili tama? Tama, yan na mayroong tama sa Biblia. Mali yung sinasabi mo na reliyon ay pagsamba kasi maraming reliyon eh. Mali ang pagsamba. Maginig ka. Sunod tanong. Next question. Okay, ngayon tinatanggap mo ba na isa sa definition ng salitang Christia ay pagsamba? Tinatanggap mo gaya ng sinabi mo kanina? Yes or no? Yes or no? Hindi ko na tinatanggap kasi ito sagot ko. Makinig ka muna, huwag kang tumawa. Russia TV. Time stop muna. Okay. Bro, anong isog, anong concern muna natin, bro? Hindi kasi siya makinig eh. Sabi ng Biblia, Lucas chapter 2 verse 46, dapat ka makinig. Pero hindi ka makinig eh. Okay, so yan yung
Okay, so yung nadinig ko una bro, yung sa pagtawa niya, sa rules ko kasi bro, actually wala akong rules pa dyan sa pagtawa at as long as hindi naman nade-distract. Pero pag nade-distract na yung kabilang panig, sinasabihin ko talaga Brother Jared na minimize yung ganun na ano kasi na parang naaano siya. However, dito tayo sa pakikinig at proceed lang mga kapatid ha. Brother, gusto anong isog proceed ka muna bro sa tanong ko. Pakiulit po yung tanong mo, Director. Yung sagot pala. Sige. Paulit mo na yung tanong. Brother Jared, paulit bro. Nakamute siya. Sunod. Sabi niya kanina, isa sa definition ng salitang praise ay pagsamba. Tama ba ito o dili tama? Sagutin mo, huwag ka puro palutsada. Okay, proceed. Okay. Wala. Naputol ka bro. Wait lang. Akong sinasabi na ang Triskia ay pagsamba. Sa'yo lang, ikaw lang may sabi niyan eh. Huwag mo Objection, akong Moderator. Wait lang. Time stop muna. Naputol ako, bro? Oh, naputol ka. Bro, one objection per question lang tayo ha. Ganito. Ibuo muna natin yung tanong, sagot ni Kristo anong issue. Tapos proceed tayo sa next question ha. Pwede mo namang ulitin. Brother Cristoanon, 20 seconds ulit bro. Naputol ka bro. Proceed bro. Ang sagot ko po ito, wala akong sinasabi na ang Triskia ay pagsamba. Ikaw lang may sabi niyan eh. Huwag mo akong damayin. Sunod tanong. Next question. Okay. Sabi niya kanina, wala daw siyang sinabi na ang pagsamba ay Triskia. Samantalang nung tinanong ko siya, ano ang definition o tama ba na isa sa kahulugan ng Triskia ay pagsamba? Sabi niya, oo. Ngayon hindi. Anong ko sa'yo? Dapat ka bang ilagay sa mental hospital? Ito tanong ha. Nasa katinuan ka pa ba? O wala sa katinuan? Categorical. Okay, sagot. Nasa katinuan ako at ikaw ang wala sa katinuan kasi hindi ko yung ginagamit. At tinanong mo sa akin na hindi ko naman ginagamit. Para kang Diablo eh. Gumagamit ng hindi. Okay. Okay. Ngayon, sunod na panguntana. Sabi mo kanina, ulit ha, Jesus is the way. Walang makakapunta sa Ama sa pamamagitan ko. Tanong ko sa iyo, sa papaanong paraan makapupunta sa Ama sa pamamagitan ni Kristo? Sa pamamagitan ba ng iglesia o sa pamamagitan lang niya? Okay. 10 seconds bro, hindi ako sumagot sa kanya. Okay. Hindi yan kapatid kasi ang paraan na makapunta ka sa Ama ay pananampalataya. Sabi Next ng question. Biblia. 10 seconds. Next question. Okay. Next question. Ngayon, sabi mo kanina, sa pamamagitan lang ng pananampalataya, alam ko babasahin mo, 2:8 verse 9 of Ephesians. At tanong ko sa iyo, pananampalataya lang ba o faith alone? Wala nang kasamang iba? O mayroong pang kasamang iba? Categorical. Faith alone lang kapatid. Wala nang iba pa. Yan ang turo ng Biblia. Sunod tanong. Ngayon, Next question. next. Sunod na panguntana. Tinatanggap mo ba ito ng buong puso mo at buong kaluluwa mo? At kahit ika-impyerno mo na wala nang iba kundi pananampalataya lang, tinatanggap mo o dili mo tinatanggap? Tinatanggap ko kapatid kasi may mababasa ako na litra por litra, faith alone. Okay. Next Sunod na question. panguntana. Sabi mo kanina, pananampalataya lang. Sabi sa 13:13 ng unang Korinto, nananatili ang tatlong ito. Pananampalataya, pagkahabag, pag-ibig. Ngunit ang higit sa mga ito ay pag-ibig. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, sinong mas matalino sa inyo ni Apostolo Pablo? Ikaw na nagsasabing isa o si Pablo na nagsasabing tatlo? Sagot ang akong panguntana. 10 seconds mo dito. Proceed 10 seconds. Okay. So mali mo pangutan na igsoon kay wala man nagisgot ay kasi hindi yan nagsasabi na yan ay kaligtasan yung ginagamit mo sa Korinto. Hindi yan Objection. kaligtasan. Next question. Time stop. Objection. Objection natin, negative. Ano yan? Ang tanong ko sa kanya, categorical. Ang akong panguntana, sagutin niya categorical. Bro. Sabi niya kasi isa. Bro, 10 Ngayon, seconds yung... Bro, Jared, 10 seconds yung pinapaliwanag niya, bro. So, Sige. next question ka, bro. Time to show. O sige, ngayon, sabi mo isa lang at walang kinalaman sa kaligtasan. Ang tanong ko sa iyo, yung pag-ibig ba walang kinalaman sa kaligtasan? Meron o kasama Wait o lang. hindi kasama? Kasama Sagot, hindi kasama? wala kasi, okay, sagot. Ito sagot, wala kasi po kapatid, hindi po makapagligtas sa atin yung mabuting gawa. Sabi ng Roma 11:6. Mag-aral ka kapatid, kaya para malaman mo. Sunod tanong. Next question. Ibig Last 1 sabihin, minute. tinatanggap mo ba na ang gawa ay ang utos o ang gawa ay ang kautusan? Tinatanggap mo ba ito o hindi ko tinatanggap?
Tinatanggap ko yan kapatid, pero hindi yan makapagligtas sa atin kasi sabi ng Episo 2, versikulo 8, sa true faith, cancel, naluwas na, pinagi sa pagtuo sa Bisaya pa. Bisaya di ay. Sige, Okay. sunod. Ngayon, sabi mo Discussion. kanina, ang gawa ay ang kautusan. Ibig sabihin, hindi ka pala malalapit kay Kristo sa pamamagitan ng kautusan. Tinatanggap mo o dili mo tinatanggap? Hindi ko tinatanggap kasi ikaw lang may sabi niyan. Kasi sabi Okay, ng moderator. Biblia, Time stop muna. Time stop muna. Mauuna talaga yung objection. May counter objection naman, bro. Affirmative. Negative. Ano mo Sige. na? Kanina tinanggap niya ang gawa ay kautusan. Ngayon sabi niya, hindi makapagliligtas ang gawa. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, moderator, ibig sabihin tinatanggapp niya ang kautusan, hindi pala makapaghahatid kay Kristo dahil yun ang gawa? Sagutin niya. Okay, so inulit mo lang pero ready naman yung affirmative sumagot, no? Bro, Kristohanon, pakiulit yung sagot mo, bro. yes, hindi talaga magpagligtas ang mabuting gawa. Yan ang turo ng Biblia. Mag-aral ka kapatid kasi nako, sabi ng panultihon, usay ang ipuan mo gustong dalan mo sangkuday sa kamatayon. Bisaya lang to. Sige, sunod pangata. Next question. Okay. Ngayon, sabi sa Time. 7 2 minutes. Time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating first cross examination ng ating negative sa affirmative. Bago natin puntahan ang ating negative first stand, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. At meron tayong 200 live viewers ngayon. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout kay Pastor Rian Fuentes. Sabi niya ako daw yung moderator. Shoutout kay Vicente Belhiano. Blessed Sunday po sa lahat. Si Jeng, kapatid Jared, may God bless you. Go. Sunny Basquenas, go bro Jared, God bless. Will-win Abad Kabantog, prayer for the successful defense of bro Jared. Shoutout din kay Dream Ace, go bro Jared. At si Pastor Rayan Puentes ng Baptist, hayag na kakultuhan ni Jared. Shoutout din mga kapatid kay Leoj Manzano, hahaha, wala palang relihiyon, ba't kayo nagbuo ng relihiyon? Shoutout din kay Naz Ozlas, ang hangin talaga ni Butlay. Ilang ulit na to tumaob ng mga CFD. Shoutout din kay Jason Golong, si Pastor, hindi ang relihiyon o kultong organisasyon ang makakapagligtas sa tao. Si Jesus ang makakapagligtas sa kanyang mga lingkod, kaya mali natutunan ng batang iyan. Shoutout din kay Philip Erojo, maganda lang sa simula itong si Butlay, taob naman yan mamaya kay bro Jared. At shoutout din kay Eugene Gapo, ayan, shoutout bro, Galisod Tagalog. Ayan, shoutout din kay eto, pili muna tayo. Ron Fernando ng UPC, natawa ako doon sa Iglesia Katolika Apostolica Romansa. Shoutout din kay Leo Manzano, ang yabang nito, haha, born agoy. Shoutout din kay Carlo Butlay, maimpyerno ka niyan, umalis ka na dyan sa born again. At shoutout din kay Jeff, tama, hindi naman yan born again kundi isang INC. Arlene Menyoza, bro Jared, the youngest and one of the best CFD in the future. Shoutout din kay Roy Gel Idol, ipit na si Pastoratoy. At syempre, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative sa negative. Brother Kristohanong Isog ng Born Again, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay, unang tanong kapatid. Dahil natutunan mo, o hindi mo sinasang-ayon ko na si Kristo ang tagapagligtas, tanong, sino ang tagapagligtas mo? Demonyo o simbahan? Dahil hindi si Kristo. Pambihira ka naman, no? Ito, sasagot ako, moderator. Si Kristo, dahil ang pagsampalataya at pagtanggap kay Kristo sa gawat katotohanan. 3:18 ng unang 1, pag tinutulan mo to, kalaban mo si Juan. Tanong pa! Wala ka bang pang-ipit? Tanong, pamuntana. Next question. Kasi tinutural ay sinasangayunan mo na si Kristo ang tagapagligtas mo, sumasangayon ka sa tema ko. Tama, mali. Yung tema mo mali, yung tema ko tama. Dahil ang pagtanggap kay Kristo, moderator, ang pagtanggap kay Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap sa utos ni Kristo, 12:48 of Book of John, 3:18 of Book of John. Gibain mo naman. Bira. Suntukin mo! Hindi, pamuntan na. Next question. Sabi mo kanina, si Kristo tagapagligtas mo. At sinabi mo naman ngayon sa start ko, si Kristo, sumasangayon ka ba? Dahil ang tema ko, si Kristo ang tagapagligtas. Sabi mo ngayon, hindi ka sumasangayon. Ay tanong, ano ang tama mong sagot? Yung kalawa.
Parehas tama. Yun, ikaw lang ang walang tama. Bakit? Ikaw sagot ko, moderator. Dahil si Kristong tagapagligtas, merong binigay si Kristong instruction. At isa doon, yung pagtanggap sa kanyang utos na hindi tinatanggap ng born again. Bakit? 3:18 ng unang 1, 12:48 ng 1. Gibahin mo naman. Wala ka bang bagong tanong? Ano ka ba naman? Sa sunod na tanong, sabi sa plain English version, chapter 4 verse 12, only Jesus can save people. Tama o mali? Pakitagot. Tama, moderator, sasagot ako ha. Proceed, 20 seconds. Bumabalapak, moderator, objection, moderator. Time stop muna, time stop. Okay, brother affirmative, na-distract yung ating kabila ha. Okay, so Sorry. proceed ka. Pwede kang mag-mute para hindi ka madinig. Brother Jared, proceed ka bro. 20 seconds bro. Tama yun. Jesus is the way. Jesus only can save us. But paano? Sa pamamagitan ng gawat katotohanan. Bakit? Dahil ang pagtatakwil kay Kristo, pagtatakwil sa utos ni Kristo. 12:48 ng 1. Makinig ka. Gibahin mo. Pangunta na. Sabi mo, yung binasa ko ngayon, sa Acts chapter 4 verse 12, yun ang tema ko, yun ang napatunayan ko, yun ang litra por litra, sinabi mo, tama yun. Tanong, sinong tama sa atin? Ako na sinabi mo na tama o ikaw na sinabi mo na mali ang pag-unawa mo? Sinong tama? Ako, siyempre, bakit yung sinasabi ko, yung context ng Biblia, hindi yung out of context na binabasa mo, nakapirasong verse lang ng Biblia. Bakit? Dahil ang pagtanggap kay Kristo, pagtanggap sa utos ni Kristo. 12:48 ng 1. Makinig ka naman, wala ka bang pag-ipit? Ipipin mo naman ako. Pangunta na, pastor, pangunta na. Next question. Sabi mo, tama ka. At ang sabi mo, mali ako. Yung binasa ko, mali ba? O yung ikaw lang ang mali? Pakisagot. O sige, ito sagot ko, moderator ha. Ang tama yung binasa mo, pero hindi mo alam yung context. Ikaw yung mali. Tama yung binasa mo, pinaunawa ko lang sa'yo. Bakit? Dahil ang si Kristo daan, ang tamang pagliligtas ni Kristo, pagtanggap kay Kristo, 12:48 ng 1, yung pagtanggap sa utos ni Kristo. Di mo pinapansin, binabasa ko, napapagalataan sa demonyo pa talaga. Next question. Next question. Sabi mo, tama yung binasa ko. At ang tema ko ay Tagalog. Ang sabi doon, patutunayan ko na si Kristo ang tagapagligtas. Sa English po yan, only Jesus can save people. Ang tanong, tama ba ito yung tema ko at pinanslip ko sa English o mali yung English dito? Tama yung English, pero mali ka. Bakit? Ito papaunawa ko. Kulang kasi yung sa'yo eh. Alamin mo yung konteksto ng Biblia. Only Jesus can save. Paano? Sa pamamagitan ng pagtanggap sa utos niya na hindi mo tinatanggap. Kaya balikwas ka dyan, Brad. Balikwas ka. Huwag mo sabihin panalo ka. Balikwas ka dahil hindi mo nauunawaan. 12:48 ng 1. Next question. Ipitin mo naman ako. Ipit! Kasi sinangayunan mo na eh. Ito na ang tanong ko kasi talo ka na eh. Sunod tanong ko. Ito tanong ko. Meron ka bang mababasa na relihiyon ang makapagligtas? Yes or no? Pakisagot. Objection, moderator. Time stop. Ang tanong niya sa akin, meron bang makakapagligtas? Meron bang mababasa? Tapos yes or no? Kala ko ba magbabasa? Tapos lalagyan mong yes or no? Ano babasa ko? Yes, no, yes, no. Okay. So, ang objection niya doon sa premise ng tanong plus yung sa pagpipilian. Meron ka bang counter objection doon, Kristohanong Isog? Yes po, moderator. Proceed lang. Okay. Kinaya kong moderator, objection. Tinanong ko siya. Kasi sinasangayon na niya eh, na tema ko ay si Kristo lang ang kapagligtas. Ngayon, tinanong ko naman, mayroon po bang mababasa sa relihiyon makapagligtas? Ang tema ko, hindi yan makapagligtas eh. Yan ang tanong ko. Okay, so desisyon natin dyan, yung tanong ng ating affirmative, tinitingnan ko yan as a valid question ha, na meron ba daw mababasa na gano'n? Ang pagpipilian, yes or no, brother Jared ha. So, bro, pipili ka ba bro or doon ka sa 10 seconds? Okay. Ano ito bro? 10 seconds tayo. Proceed bro. Bakit? Dahil ang ibig sabihin ng relihiyon, triskia. At isa sa definition ng triskia, pagsamba. Tanong, ipakaliligtas ba yung pagsamba? Utos nga yun eh. 3:15 ng unang Pedro, ikaliligtas. Next question! Next question. Ipitin mo naman 10 ako seconds. kung binira ka naman bro. Next question. Okay, doon na tanong. Sabi mo ang triskia ay pagsamba. Saan mababasa yung dictionary na yan? Saan mabasa? Ito basahin natin. Bihira ka naman Nandun mismo sa Greek interlineal ng salitang pagsamba. Kung hindi ka marunong ng Greek interlineal, basahin mo. Wala akong Time stop. Mauna mo na. Okay. Nadinig ko. Si Kristohanong Isog Bunan yung naunang nagsalita ng objection ha. Proceed ka muna bro. Tapos counter naman si Jared, meron naman. Okay.
Rules number 4, pag tinanong sino, tapan mo dapat sumagot ka. Yan ang rules number 4 sa moderator. Okay, Yan po, moderator. nag-object dahil doon sa rule number 4. Brother Jared, meron ka bang counter-objection doon? Meron. Sabi ko meron doon mismo sa 3:15 ng unang Pedro. Dahil yung Greek interlineal noon, treskia o pagsamba. Okay. Ano ka ba naman? Di ko ba marunong ng Greek? Okay. So, ganito. Alam ko ba na kung paspuro Okay na yan, bro. So, ganito na ang aking decision dyan, ang hinahanap kasi ng ating affirmative yung saan or parang Bible, hindi Bible, yung title ba. However, brother affirmative, meron siyang binabanggit na yung Greek interlinear. Tinatanggap ko yun as a valid answer ha doon sa hinahanap mo. Ngayon ganito, since naputol yung sa pagsagot niya doon, brother Jared, 20 seconds sa'yo bro. Proceed ka sa pagpapaliwanag bro. O sige, ngayon, yung Greek interlinear sa 3:15 of 1 Peter, may kasama dong pagsamba kasi ang nakalagay doon ay ang karampatang pagsamba kay Kristo, yung tamang pagsagot. At ang nakalagay sa Greek interlinear in G, nalimutan ko lang yung number, ang nakalagay doon, triskia. Ibig sabihin, ang definition ng pagsamba. 20 seconds. Next question. Okay. Sunod na pangutan. Sunod nga pangutana, kasi wala pagtungkol o granted simple, ang pangutana, kaya matulin mo ang Kristiya ay pagsamba. Ang tanong, sino ang sinasamba mo na makapagligtas sa'yo? Sagot. Aba, syempre, si Kristo. Bakit? 2:13 nandito dahil siyang Diyos na katagapagligtas. Paano? Sa pamamagitan ng gawa't katotohanan. Bakit? 12:48 ng 1, ang pagtatakwil kay Kristo, pagtatakwil sa gawa at utos ni Kristo na itinakwil ang born again. Oh, hindi mo ako naiipit. Next question. Next question. Just 1 minute. Ang tanong ko kanina, sino ang tagapagligtas mo? Ang sagot mo, si Kristo. Iyon ang tema ko, na si Kristo ang tagapagligtas. Ngayon, sumang-ayon ka na sa tema ko o hindi pa rin? Hindi. Bakit? Dahil sa'yo, faith alone. Sa akin, faith without works is death. Bakit? Dahil ang pagtanggap kay Kristo, 12:48 ng 1, yung pagtanggap sa utos ni Kristo. Paulit-ulit, moderator, wala bang bago dyan? Ipitin mo naman ako. Puro kanin. Lagyan mo naman itlog. Okay. Next question. Ito tama. Alam kong tama tong faith without works is dead. Ang tanong ko, saan ba yun nababasa mo para hindi mo, para mali kang bersikulo eh? Saan ba yun nababasa mo? Saan daw? Saan? Hindi mo alam? Oh, Lago. 2:26 ng Santiago. Okay. Dahil ginamit mo yung Santiago 2:26 at Santiago 2:19 ba na, 17, ang tanong, yan bang mga tao na yan ay hindi panlito? 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. Mute muna kayo mga kapatid ha. At dito tayo sa rebuttal stand. At shoutout pala sa ating 220 plus live viewers ngayon. Meron tayong 376 comments. Magbabasa ako ng iilang comment na nahahagip ko dito mga kapatid ha. So shoutout pala mga kapatid kay Jeff T. John Oreta, si Pastor Jeff Tito, si Stephen, tawa-tawa ang gilapwaan. Shoutout din kay Drami Ace, ipit na talaga. Sabi naman ni Pastor Rian Puentes, congratulations Jared, Sorianong ka na. Shoutout din kay Emmy Alfonso, ang hangin kapit kaiba ito si Bro Jared. Shoutout din kay Jimuel Bungalos, wow, nice viewers. Shoutout din kay Torelia Rodilin, pilit tawa ni Butlay. Shoutout din kay Ronan Angguring, di mo kami maloloko, Eli Soriano. Shoutout din kay Stephen Butlay, pangutana ni Butlay. Ay, Butlog pala. Ayan. Raymond D. Jesus, Muramani og okay, hindi ko pwedeng banggitin ito. Si Butlay, bisag walay katawanan, kahit daw hindi nakakatawa, makatawa man murag delikado ning tawhana. Shoutout sa lahat ng mga Bisaya dyan. I know maraming supporter din si Brother Cristuano, no? Kasi sa Bisaya nga, at si Brother Jared sa Tagalog to. Amy Alfonso, basta kalaban RCC, daming viewers. Nazi Ozlas Puentes, selosang palaka. Nadamay pa dito si Pastor Ray. Nautis, shoutout sa iyo bro. Wilwin Abad Kabantog, tuwang-tuwa si Pastor. Okay. Hanap tayo ng comment na para sa kanila. Eugene Gapo, si Puentes okay.
ba't pa si Pastor Ray yung pinag-uusapan nyo dito? Shoutout din kay Danza de la Muerte, Oscar, dili na magsilbi kay kulang og mga Bible verse o pagsabot out of context. So yung pagpaunawa daw is out of context, sabi niya. Ron Rete, sige og pakpak pero walay kapunto si Pastor, 10% putlay. Sige daw, lagi daw ang pumapalakpak pero hindi nakapuntos si Pastor, 10%. Ayan. So, shoutout din kay Stephen, self-grantified ning style ni Butlay, kauwaw. So, self-grantified daw yung style, tapos nakakahiya si Butlay, sabi niya. Shoutout din kay Dino Diaz, Pastor Dino Diaz ng Baptist. Hahaha, sabi niya. Si Felipe Orejo, pang kinder ang tabong mo, Butlay. Ayan. Sabi ni Pastor Dino Diaz, good question. Stephen, kaning si Puentes, why masulti, uban, balik-balik. Ayan. Rolly Guranid, sa Mosino, hindi pa nadadala yan si Butlay. At shoutout din mga kapatid kay dito tayo sa sa dulo. Mayo 31, si Puentes. Shoutout din kay Rex. Luoy si Pastor, nagkalipong-lipong. Ito tayo sa second cross ng ating negative. Brother Jared ng Roman Catholic Church. 7 minutes. Your time start now, bro. Sabi mo kanina, binasa mo ang pinantubos ni Kristo ang dugo niya para sa ating mga kasalanan. Tanong ko sa iyo, para lang ba sa mga kasalanan? Yes or no? Yes, para sa ating mga kasalanan, para tayo maligtas. Kasi hindi tayo maligtas pag hindi siya nagpakamatay sa cross. Yan ang sinasabi ng Biblia, kapatid. Kaya mag-aral ka, kapatid, ha? Tanong. Okay. Sabi sa 20:28 ng Gawa, iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sabi mo, para sa mga kasalanan lang. Ngayon, bakit sabi sa 20:28 ng Gawa, binili rin ni Kristo ng dugo niya ang iglesia? Ngayon sabi mo, ang kasalanan lang. Tanong ko sa iyo, sino mas matalino sa inyo ni Pablo? Ikaw o si Pablo? Ang matalino, kami dalawa. Sabi niya, kapatid, iglesia, buot pasabot, ecclesia. What is ecclesia? Group of people. Mag-aral ka, kapatid. Wala kang alam sa Griego. Okay. Sabi mo kanina, dalawa kayo ni Pablo. Saan mabasa sa Biblia na kayong dalawa ni Pablo matalino? Meron bang mabasa o wala mabasa? 10 seconds, moderator. Sid. Wala akong mababasa sa Biblia kasi sabi ko, kapatid, kami duha parehang kahit sa Tagalog pa, kaming dalawa Next puro question. may 10 seconds. Okay. Okay. Sabi mo kanina, dalawa kayo ni Pablo na matalino. Tinatanggap mo ba na sinabi mo ito ngayong oras na ito? Tinatanggap mo o dili mo tinatanggap categorical? Yes, matalino kaya kaming dalawa ni Pablo. Yan ang turo ng Biblia. Okay. So, sinaspex gospel ni Kristo, meron bang itinuro si Kristo na ikaw Butlay, ikaw Pablo, dalawa kayong matalino? Meron bang mabasa sa Biblia o wala mabasa sa Biblia? Okay, sagot. Wala. Kasi wala pa ako doon Ambo. Sus, mga kahigala, mga kaigsunan, wala pa. Kasi wala pa ako doon Ano, per century, meron ako. Ikaw magaling, wala pa kasi itlog. Simpa pa. Utang Sunod, pangutana. Sunod na tanong. Sunod, pangutana. Sabi mo, wala ka pa doon. Ngayon, sabi mo kanina, matalino ka kay Pablo. Matalino kayong dalawa ni Pablo. Ngayon sabi mo, hindi ka, wala ka per century. Tanong ko ulit sa'yo, meron bang mabasa sa history? Ngayon, 2025, na sinabi ng world history na kayong dalawa ni Pablo ay matalino. Meron ba o wala mabasa? Pala si question, 10 seconds. Proceed. Okay. Wala talaga mababasa kasi hindi naman ako sikat kasi ang salita ng Panginoon, kapatid, yun ang sinasabi ko, yun ang sikat. 10 seconds. Next question. Next question. 10 seconds. Okay. Ngayon, lahat ba ng sinasabi mo ay katotohanan? Yes or no? Yes, ikaw lang may sinungaling dito Sunod tanong. Okay. Ikaw lang Ngayon, sinabi mo lahat ay katotohanan. Yes. Ibig sabihin, kasama doon yung dalawa kayo ni Pablo matalino. Tanong ko sa iyo, kung lahat ng sinasabi mo ay katotohanan, meron ka bang batayon, historically speaking, na sinasabi na kayong dalawa ni Pablo ay matalino? Meron o wala? Sagot, wala. Kasi wala ako, hindi ako nagkakilala kahit ng Google Bakit ikaw, kilala ka ba ng Google? Kilala ka ba ng history mo?
Wala nga, hindi ka nga kilala dito halos. Wala kang nakikilala dito sa iyo. Sabi ni Jando Alabados, wala kang church dito. Kaya Next umamin question. ka sa iglesia, apostolika, romansa. Next question. Next question. Sabi mo kanina, lahat ng iyong sinabi ay katotohanan. Ngayon, tinanong ko, meron ka bang mababasa? Wala. Ibig sabihin, kinakain mo na naman yung sinasabi mo na sinabi mo lahat may katotohanan. Ngayon wala ka nang batayan, therefore wala sa katotohanan. Tanong ko sa'yo, tama ba ito o dili tama? Tama ako, ito mali. Kasi, Objection, Director. Time stop. Objection. Okay, objection mo na. Anong Ang objection? aking- Negative. Ang aking panguntana ay categorical. Ang tanong ko sa kanya ay tama ba yung sinabi ko kanina? Hindi ko sinabing tama ka, kundi yung sinabi ko tama o dili tama. Okay, so, 10 seconds. okay, proceed. 10 seconds yung gagamitin dito. Proceed, bro. Okay. Hindi ka talaga tama kasi ikaw yung nagsupak sa Biblia. Wala kang alam kasi sa Biblia eh. Kaya, sabi Next mo question, kanina. 10 seconds. Next question, 10 seconds. Okay. Sabi mo kanina wala akong alam. Ibig Yes. sabihin mangmang pala ako? Wala pa. Yes. Yes, mangmang ka. Okay. Ngayon, sunod na panguntana. Sabi sa 1.27 ng unang Korinto, pinili ng Diyos ang mangmang ng sanglibutan o ang kaliit-liitan ng sanglibutan. Ibig sabihin, tinatanggap mo, mangmang ako sa Diyos ako, ayon kay Apostol Pablo sa 1.27 ng unang Korinto. Tama ba ito o dili tama? Wala ka sa bersikulo na binasa mo. Huwag kang mag-assume. Moderator, objection. Time stop muna. Objection, unahin natin, Brother Jared, ano yan? Sabi niya kanina, mangmang ako. Ngayon, binasa ko yung context ng 127 of 1 Corinthians, ang pinili ng Diyos, mangmang ng sanglibutan. Tanong ko sa kanya, tama ba itong 140 o 127 of 1 Corinthians? Tama o dili tama? Hindi marunong sumagot, impit na. Okay, so doon tayo sa tama or hindi tama. Brother Affirmative, meron ka bang counter objection doon or ready ka nang mamili? Ready na ako, bro. Sige, pili ka muna, bro. Anong pinipili mo, bro? Ang verse na quote mo, tama yun. Okay, bro, ganito, bro. Wait lang. Ang unang lalabas sa bibig mo, bro, yung pagpipilian, bro, ha? Dahil nag-object na. So, ang sagot mo, bro, ay tama. Tama, bro? Yes, bro. Tama Okay, yun. 20 seconds, bro. 20 seconds doon sa tama mo, bro. Okay. Tama yung namit mong versikulo kapitulo. Pero mali ka pag meron ka doon kasi 15 years old ka pa lang. Ako, luko-luko aral na ito. Okay, next question. Sunod na panguntana. Tama ba ang 1.27 ng unang Korinto ang pinili ng Diyos ay mangmang ng sanglibutan? Tama o dili tama? Okay. Ang Biblia tama. Tama ha. Pero ikaw dili lagi tama. Mali ka. Sunod panguntana, balik-balik ko eh. Next question. Panguntana sunod. Sabi mo kanina, mangmang ako. Tama ba ito o dili tama? No objection mo dito. Time stop. Okay. Wala na tanong. Okay, Ipit na. wait lang, Brother Jared. Ang objection dito yung paulit-ulit na tanong. Brother Jared, meron ka bang counter objection doon before ako hahatol? Ang counter objection ko, lumabas sa bibig niya yun. Kailangan niyang panindigan yun because this is a debate, not Okay. a basketball. Okay. So magde-decide muna ako. Bro, wala pa kasi akong rules dito na ilan yung tanong na ipaulit-ulit. Minsan kasi ginagamit yan ng mga debater doon sa style niya bakit nila inuulit ng tanong. Kaya pinapahintulutan ko pa yan kahit gaano ka dami yung inuulit yan na tanong. However, pwede mo namang sagutin yan ng 10 seconds kung anong dahilan mo bakit mo gagawin doon. So again, sasagutin mo ba, bro, ng 20 seconds or yung 10 seconds na? Sige, bro. Proceed, bro, 10 seconds. Ito sagot ko kapatid ha. Talagang tama naman siya. Pero alam mo, tama ka kasi may tama ka eh. Wala kang tama. Puro ka mali. Next question, 10 seconds. Okay. Sunod na panguntana. Ngayon tama ang 1.27 ng unang Korinto. Ibig sabihin, sang-ayon ka sa konteksto nito na ang pinili ng Diyos ay mangmang, tinatanggap mo ang akong panguntana o dili mo tinatanggap? Categorical. Okay. Hindi ko talaga tinatanggap yung pangutana dong. Kaya nga naman dong. Ha? Nga naman. Gibalik-balik naman yung pangutana ko. Inya, imo i-claim nga ikaw ang tama. Unya ang Biblia may mali.
Butang sunod tanong. Next Ibisaya question. natin. Sunod na panguntana. Sabi mo kanina, tama ang 1.27 ng unang Korinto. Therefore, tinatanggap mo sa konteksto ng verse ay pinili ng Diyos ang mangmang ng sanglibutan. Hindi ko sinabing ako tama. Ang akong panguntana ganito. Tama ba ang 1.27 ng unang Korinto na ang pinili ng Diyos ay mangmang? Tama ba ito o dili tama? Sagot. Okay. Tama ang Diyos, pero ito hindi tama kasi sabi ng Biblia, sagutin na kita, Roma 1.22, natuot sila na malaman sila, pero mga buwang-buwang dahil, mga mangmang. Time. Tako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating affirmative sa negative. Brother Cristohanong Isog, pa-unmute bro, 7 minutes. Your time start now, bro. Unang tanong, alam mo ang Greek ng iglesia? Yes or no? Alam, Ecclesia. Okay, sunod tanong. Anong ibig sabihin ng iglesia? Pakisagot. Ang ibig sabihin ng Ecclesia is congregation of people. At according sa encyclopedia, yung unang-unang congregation of people in Groyler Encyclopedia is 120 person is founded by Jesus Christ. And that is not born again. That is Roman Catholic Church. Next question. Givain mo. Aba naman, no? Alam mo ba ang Greek na pure? Yes or no? Ano moderator ang tanong? Ano panguntana? Bro, medyo na ulit nga, bro. Ano ang Greek ng Savior? Savior. Alam mo o hindi? Hindi. Next question. Hindi ko alam. Dahil hindi mo alam ang Savior, tinatanggap mo ba na mangmang ka? Yes or no? Hindi. Isa lang naman yung hindi ko alam tapos sasabihin mo mangmang. At kung tatanggapin ko mangmang ako, patunay yun na sa Diyos ako. 1.27 ng unang Korinto. Palibasa kasi sa'yo, hindi mo sinusunod si Kristo na nagpakababa. 2.5 ng Pilipos. Next question. Next panguntana, Pastor. Ipitin mo ako. Ang sabi mo mangmang ka. Totoo ba yun? Sabihin mo sa lahat ng taon. Totoo ba yun? Mangmang ka. Ayon sa Biblia, ito moderator. Time stop muna. Wait lang, Jared. Unahin natin ang objection ng ating affirmative. Siya na una, tapos ikaw naman, ha? Cristohanong Isog, objection mo na. Ang tanong ko, moderator, aminin mo ba ng mangmang ka? Sabihin mo sa lahat ng nakikinig dito sa live ni Russia Vista. Sabihin mo, yan ang moderator. Yan. Okay, so yan yung tanong mo, no? Aminin mo ba? Brother Jared, meron ka bang counter objection doon? Ang akong counter objection, moderator, ay wala sa tema ang kanyang sinabi. Ngayon, kung sasabihin kong mangmang ako, ayon sa Biblia, magbabasa ako. Okay. 1.27 na unang Korinto. Wait lang bro. So, kasi bibigyan kita ng time sumagot naman dito. Ang tanong lang dito bro, aminin mo ba na mangmang ka ngayon? I think ready ka namang sumagot doon yung sinasabi mo. Bigyan kita ulit ng 20 seconds, Brother Jared. Proceed ko bro sa sagot mo bro. At kung ayon sa Biblia, oo. Bakit? Ito 1.27 ng unang Korinto, pinili ng Diyos ang mangmang ng sanglibutan. Time stop na. Brother Cristohanon, anong concern natin bro? Bro, dapat akong ibalik ang pangutana mo moderator para matubag niya og direct na makuan ba? Okay, ganito bro. Pwede mo namang ulitin mamaya, pero i-proceed muna natin yung 20 seconds dito. Tapos pwede mong ilutin, basta ang sabi niya ay yung sinabi niya kanina. Proceed, i-reset ko ulit bro kasi na ano bro ha. Pwede mong ulitin mamaya. Proceed bro, Jared, sagot. Sige, ang akong sagot sa kanyang panguntana ay ganito. Yung 1.27 ng unang Korinto, it clarifies na tayo yung mga mangmang na pinili tayo ng Diyos. Tanong mo sa akin, mangmang ako, kung ayon sa Biblia, 1.27 ng unang Korinto, yun na nga. Sige, next question. Uulitin ko yung tanong. Ang tanong ko, sabihin mo sa lahat ng nanonood na mangmang ka kasi inamin mo yan. Time stop na. Unahin natin, may counter naman to. Lagi ha. Jared, anong objection natin? Ang karapatan niya magtanong cause I am under cross-examination, hindi mag-utos dahil hindi mo ako kasambahay. Huwag mo akong utusan. Ang karapatan mo magtanong, hindi utusan ako. Ipitin mo ko. Okay. Ang objection dito, pautos daw yung tanong. Bro, affirmative, meron ka bang counter objection doon or magre-replace ka ng tanong? Counter objection, moderator. Proceed. Ang tanong ko, kasi naman siya, inamin niya. Ang tanong ko, kaya ba sabihin sa social media na platform ni Russia Vista, mangmang ako, kaya mo
Yes or no? Pakisagot. Okay, so ito na yung tanong. Kaya mo ba yes or no? Brother Jared? No, Proceed ka, bro. Pero biblically, yes. Bakit? 1:27 ng unang Korinto, pinili ng Diyos ang mangmang ng sanglibutan. Kala mo makakascore kay Bro Jared? Hindi. Yung founded by Jesus Christ ang kinaniban ko. Ayan, no? O, ipitin mo ko. Kasi na sabi mo, inamin mo na kasi, mangmang ka eh. Ito na tanong, anong grade ng savior of religion? Kasi hindi mo wala kasi sinupag mo eh. Tinutulan mo eh. Objection, moderator, hindi ko narinig yung pangutan niya. Paulit mo na. Sige. Proceed ka, bro. So, ang tanong, anong grade ng savior of religion? Ano? Pakisagot. Ng savior of religion. Ang alam ko lang, yung religion, it's Triskia. Pero yung savior, di ko alam. Huwag mo kong pilitin sa hindi ko alam at hindi mo rin kayang hanapin. Mang-ipit ka naman. Next question. Sunod na panguntana. Dahil hindi mo alam, talagang mangmang ka talaga. Sabi ng Roma 1:22. Inamin mo ngayon, yes or no? Roma 1:22. Yes or no? Hindi. No. Bakit? Dahil inaamin ko mangmang ako ayon sa 1:27 ng unang Korinto, hindi 1:22 ng Roma. Malamang yung 1:22 ng Roma, lapat sa inyo ng mga pastor ninyo. Next question. Sunod na Sinabi mo mangmang ka, narinig sa lahat ng viewers, aminin mo ba na ang mangmang sa Roma 1:22 ay talagang totoong mangmang? Inamin mo, yes or no? Yes or no? No. Why? Because the Roma 1:22 lapat sa inyo ng mga pastor ninyo. Inamin kong ako'y mangmang ayon sa isang talata sa 1:27 ng unang Korinto. Kumbaga maraming uri kasi ng mangmang parang kotse. Pag sinabing kotse, marami-raming brand yun. Ganun rin yung mangmang. Dahil magkaiba yung 22 o 1:22 ng Roma sa 1:27 ng unang Korinto. Yung 1:22 ng Roma, lapat 20 seconds. Next question. Next question. Ang sabi mo sa Biblia, yun ay relihiyon. Ang tanong, sino nga ba ang makapagligtas sa tao? Yung Triskia o yung Theos? Pakisagot. Theos, sa pamamagitan ng Triskia o pagsamba. Dahil hindi ka maliligtas kung hindi ka sasamba kay Kristo. 3:15 ng unang Pedro. Next question. Sunod mo pa na. Ipitin mo ko. Next question. Dito, naklaro na nga ang Theos kuno o ang Theos. Wait lang. Okay. Tumatawag ka kasi ng moderator. Magko-question ka, bro? Okay. Sige, sorry. Sir, ako na lang ipadayon kay Sige. Sige. Proceed, bro. Time to show. So, patuloy tayo mga kapatid, magtanong. Alam mo ba yung Theos? Alam mo ba kung ano ang Theos? Yes or no? Ang Theos ay Diyos. Sa Hebrew ay Elohim. Ngayon, sa Portuguese, Diyos. Sa Tagalog, Diyos. Sa English, God. Next question. Alam mo ba na yung Theos ay Diyos? Bakit mo kino-cross-examine yung tema ko na ang Diyos ang tagapagligtas? Dahil ba mangmangka? Yes or no? Ito, moderator, the question is irrelevant. Objection, moderator. Time stop. So, ang objection dito, irrelevant doon sa or out of topic. Brother Cristohano, meron ka bang counter-objection doon or mag-next question? Counter-objection of moderator. Ang sabi ko, dahil sinabi niya, mangmang ka kanina eh. Yung ang tanong ko kanina, alam mo ba? Sabi niya, alam Diyos. Yun ang tema ko. Kaya ito ang tanong ko. Yung Diyos ba ay yun ang tema ko na pagduntayan ko na tagapagligtas. Sinasang-ayunan mo ba? Yes or no? Okay, so ganito. Okay, sumasagot naman no, pero new question ito. Gusto ko lang i-on yung time ha. So ang sagot ni dito, Jared, no, 20 seconds. Proceed, bro. Dahil ang tema mo Tagalog, hindi Griego. Therefore, salungat sa tema mo yung binasa mo ngayong tema dahil ang binasa mo ngayong tinatanong mo sa akin ay Greek, not Tagalog. Okay. Next question. Ano pangunta na? Next question. Ang sabi mo yung Theos ay God. Di ba pwede, di ba pareha yun? Yes or no? Clarify. Pareha yun, pero hindi yun ang tema natin. Ang tema natin, patunayan mo, si Kristo lang ang makapagligtas, hindi ang reliyon. Walang nakalagay doon na Theos. Open parenthesis yun. Matuto ka ng tema, natuto ka tuloy. Next question.
Dahil alam mo, That's what- na Teo, si Kristo ba hindi God? Yes or no? God. Diyos na nagkatawang tao o tao na Diyos. Diyos, maybe ng Colossus. Ngayon, yung atong tema, ang nakalagay doon, Kristo. Huwag mong lagyan ng Theos dahil wala yan sa pinag-usapan. Dagdag na yan. Next question. Next question. Okay, next question. Sabi sa tema ko ay si Kristo ang tagapagligtas. Ang tanong sa Efeso 5:23, sino ang tagapagligtas ng simbahan? Ang simbahan o si Kristo? Wait lang. Si Okay. Kristo. Objection, moderator, sasagot ako, ano? Okay, Si proceed. Kristo at yung ililigtas niya, yung ecclesia in 5:23 of Ephesians. Not your ecclesian. Because you are not a ecclesian. You are born again Christian, part of ecclesian. Next question. Next question. Sunod, ipitin mo naman ako out of context ka. Palakpak ka ng palakpak. Next question. Sabi mo, hindi Time. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Siyempre, punta tayo sa ating final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. At again, meron tayong halos 200 plus live viewers ngayon. 900 comments na ito. Babasa ako ng mga ilang comment na nahahagip ko lang dito mga kapatid ha. So shoutout dito kay shoutout kay Dino Diaz, Pastor Dino. Ang galing ni Butlay mag-cross Shoutout din kay Silvia Pradel Magalanes, kaulaw ni si Butlay. Shoutout din kay Raymond De Jesus, kaon pakaglansang Butlay. Shoutout din kay Apple Telma Rosales, Pastor, sabi mo si Kristo lang ang makapagligtas. Paano ang God the Father, Pastor, di makakapagligtas? Shoutout din kay Lita Ballesterios, Crazy, support. Shoutout din dito kay Joseph Jimenez, Pastoy Manni na Adiri. Shoutout din kay Ray Osabel, out of topic. Naz Oslas, kinawawa talaga si Butlay. Shoutout din kay Rafi Montalban, magtanong ka kasi sa tema mo. Ikaw naman may sabi na mangmang ano ka ba, butlog. Shoutout din kay Emmanuel Gemao, balik sa tema. Shoutout din kay dito kay Roy Idol, ang babaw makipag-argumento nitong si Pastor. But sa bagay, maniniwala ka ba naman sa relihiyon gawa lang ng tulad niyang Pastor Ratoy? Then shoutout din kay Raiden. Sabi niya lang porna si Butlog Butlay. Ha ha ha. Neviek clarify daw. Shoutout din kay Rolly Somosino. Sayang lang si Pastor Butlay, matalino sana kaso nagpasakop sa hindi tunay na relihiyon.